Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating ipagpatuloy ang talakayan kanina ni Patukan tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa pagsasali ng tula. Ideolohiya. Ang ideolohiya ay ang paniniwala, pananaw, at pagpapahalaga ng autor at ng lipunang kanyang kinabibilangan na nakaaapekto sa paraan ng kanyang pagsusulat. May dalawang antas ng ideolohiya. Una ay ang individual na ideolohiya ng autor at pangalawa naman ay ang ideolohiya ng lipunan o uri ng lipunan. Sa individual na ideolohiya ng autor, ito ay personal na pananaw at paniniwala ng manunulat. Halimbawa, formalista, Marxista, feminista, deconstructivista. So, kung ang author ay feminista, maaari siyang gumamit ng karakter na babae na malaya at makapangyarihan. Sa pagsasalin, dapat mapanatili ng tagapagsalin ang feministang adhikain at hindi gawing sunod-sunuran ang karakter. Sa ideolohiya ng lipunan o uri ng lipunan naman, nakabatay sa kondisyon ng lipunan, kapangyarihan, politika at ekonomiya. So halimbawa, kung sinulat sa panahon ng kolonyalismo, maaaring ang wika ay may temang paglaya o pang-aapi. Dapat maipakita ito sa salin, hindi papalagnawin ang mensahe tungkol sa kolonyal na karanasan. Ngayon naman ating ipagpatuloy ang pamantayang pampanitikan. Pamantayang pampanitikan. Kailangang magpasya ang isang tagasalin kung anong kumbensyong pampanitikan ang kanyang gagamitin. Gagamitin ba niya ang kumbensyong pampanitikan ng panahong iniiralan ng autor o ng kanyang panahon? Kung ang isang akda ay isinulat 2 taon ang nakalipas, maaaring kakaiba ang wika at estilo nito. So bilang tagasalin, pipili ka kung panahon ng autor o panahon ng mambabasa ngayon ang gagamitin mo. Sa panahon ng autor, mananatiling tapat sa lumang wika at estilong pampanitikan. So mas malapit sa orihinal pero maaaring mahirap basahin. While sa panahon ng mambabasa naman or sa modernong panahon, gamitin ang mas modernong wika at estilo. So mas madali para sa mambabasa pero maaaring malayo ng kaunti sa orihinal na dating. Ngayon naman ay ang panlimang dapat isaalang-alang sa pagsasali ng tula ay ang kulturang materyal. Kulturang materyal. Tumutukoy sa mga bagay, kagamitan at gawin ng panahon at lipunan ng autor na nakaaapekto sa wika. Mahalaga ito sapagkat ang wika ay nakaugat sa kultura. Upang maging tumpak ang salin, dapat isalang-alang ang kulturang pinagmulan ng teksto. May mga terminolohiyang walang eksaktong katumbas sa ibang wika tulad ng bayanihan, harana, manupo. Dapat panatilihin o ipaliwanag upang mapayaman ang wikang Filipino at maprotektahan ang identidad ng kultura. Ang kulturang materyal ay tumutukoy sa mga bagay, kagamitan, tradisyon at mga gawaing umiiral sa isang lipunan na nakaaapekto sa paraan ng paggamit ng wika. Kapag nagsasali ng isang akda, mahalaga itong isaalang-alang dahil ang wika ng autor ay nakaangkla sa kultura at panahon ng kanyang ginagalawan. Ibig sabihin, upang maging tumpak at buhay ang salin, dapat unawain ng tagasalin ang mga konseptong kultural na maaaring walang eksaktong katumbas sa ibang wika. Ibig sabihin, upang maging tumpak at buhay ang salin, dapat unawain ng tagasalin ang mga konseptong kultural na maaaring walang eksaktong katumbas sa ibang wika. Halimbawa, bayanihan. Hindi lamang simpleng pagtutulungan, kundi isang tradisyong Pilipino kung saan sabay-sabay na binubuhat ang bahay ng kapitbahay. At isa pang halimbawa ng kulturang materyal ay ang manupo. Ito ay isang kilos ng paggalang sa nakakatanda. Hindi rin ito eksaktong naisasalin sa hand kiss. Sa halip na baguhin o pilitin isalin ng literal, mas mainam na panatilihin o ipaliwanag ang mga salitang tulad nito upang mapanatili at mapayaman ang ating sariling kultura sa pagsasalin.
Ngayon naman sa pang-anim na dapat isaalang-alang sa pagsasali ng tula ay ang wika ng autor. Wika ng autor. Ang wika ng autor ang instrumento sa pagbihag at panggagayuma sa damdaming estetiko ng mambabasa. Ang salin ay kailangang kakikitaan din ng ganitong panggagayuma. May mga salin ng akda na masasabing matagumpay kung ito ay matataas sa dila ng wikang tunguhan. Subalit, higit na matagumpay kung sa proseso ng pagbubuo ng madulas na salin sa wikang tunguhan at ay makalikom ng marami pang mga terminolohiyang magpapayaman sa bukabularyong Filipino at mapapanatili ang katutubong kulay ng wika at kultura ng pinagkunang panitikan. Maganda kung ang salin ay madulas at madaling basahin sa wikang tunguhan ito, halimbawa Filipino. Ngunit, mas mahusay kung habang isinasalin ang akda, napayayaman din ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga angkop na bagong salita o katutubong termino na sumasalamin pa rin sa kultura ng pinagkunang akda. Halimbawa, the night sky shimmered with a silent kind of magic. So, sa salin, madulas lang sa Filipino, maaari siyang isalin sa kumikinang ang kalangitan sa gabi na tila may tahimik na salamangka. Sa madulas naman, plus may pagpapayaman ng wika, kumikislot ang gabing kalawakan sa isang tahimik na hiwagang nagbibigay bighani. Sa ikalawang salin, gumagamit ng mas makulay na wikang Filipino tulad ng kumikislot, kalawakan, hiwaga, nagbibigay bighani na nagdaragdag sa bokabularyo at sa poetikong lasa ng wika. Sa wika ng autor, layunin ng pagsasali nito hindi lang maintindihan, kundi maramdaman ng mambabasa ang ganda at diwa ng orihinal habang pinayayaman ang sariling wika. At dito magtatapos ang ating talakayan sa araw nito. Naway marami kayong naintindihan sa aking report. Ako po si Ivy Sabetti, BS Ed Filipino,